Prinsipyo sa buhay, number 26. Ang pagharap sa pagsubok ay tulay tungo sa mas malalim na ugnayan sa Diyos. Walang sino man ang gustong dumaan sa may hirap na panahon. Ngunit kapag dumating ang mga ito, may pagpipilian tayo kung paano natin sila titignan. Bilang pabigat o bilang tulay. Maraming tao ang naniniwalang mas napapalapit sila sa Diyos sa pamamagitan ng mga pagpapala. Ngunit sa totoo lang, mas natutuklasan natin ang tunay na pag-ibig, awa at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng mahihirap na sitwasyon at kalagayan. Ano ang layunin ng Diyos sa gitna ng pagsubok? Ang pangunahing layunin niya ay ilapit tayo sa Kanya. Hindi siya nalulugod sa sakit o kalungkutan. Ngunit ginagamit niya ang mga ito upang turuan tayo tungkol sa Kanyang pag-ibig at katapatan. Sa sandaling dumating ang pagsubok, mas nagiging bukas ang ating kahinaan. At maaari nating itanong kung bakit pinahintulutan ng Diyos na maranasan natin ang ganitong hirap. Ang sakit, pagkabigo at pagsubok ay mabisang mga kasangkapan na ginagamit niya upang itulak tayo pabalik sa Kanya at sa krus, kung saan natin nakikita ang ating personal na pangangailangan sa isang tagapagligtas. Napapaisip tayo ng malalim, kailangan ko ang Diyos, kailangan natin ang Kanyang lakas, karunungan at kapatawaran. Tuwing haharap ka sa pagsubok, laging alalahanin na may layunin ang Diyos sa pagpayag niyang mangyari ito sa iyong buhay. Hindi siya kailanman nawawalan ng kontrol. Meron siyang plano at layunin, hindi lamang para sa sitwasyong ito, kundi para sa buong buhay mo. Sa panahon ng kahirapan, siya ang iyong di matitinag na lakas, Proverbs 18:10. At ipinangako niyang hindi kanya kailanman pababayaan. Ano ang dapat mong gawin kapag dumating ang pagsubok? Hinihikayat tayo ng aklat ng Hebreo, huwag ninyong itapon ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kailangan ninyo ng pagtsatsaga upang matapos ninyong gawin ang kalooban ng Diyos ay matanggap ninyo ang ipinangako. Hebrews 10:35-36. Kapag dumating ang pagsubok, isa sa mga unang dapat nating gawin ay lumapit sa Panginoon at hilingin sa Kanya na ipakita kung ano ang kailangan nating matutunan sa sitwasyong ito. Maaaring sa una ay labanan natin ang damdamin ng di paniniwala o pagtanggi. Ngunit ang dapat mangibabaw ay ang pagtitiwala at pananampalataya sa kakayahan ng Diyos. Ang ikalawang hakbang ay pagtibayin ang ating paninindigan sa Kanya at ituon ang ating pansin sa Kanya, hindi sa ating mga kalagayan. Makikita natin ang dalawang ito sa buhay ng mga kalalakihan at kababaihan sa Biblia. Ang buhay ni Jose ay isang malinaw na halimbawa ng pananampalataya, pagtitiwala at tagumpay sa gitna ng pagsubok. Bilang isang binata, nagtiwala siya sa Diyos at nakita niyang ginawang pagpapala ng Diyos ang isang napakalupit na pangyayari. Ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid bilang alipin sa Ehipto. At ginugol ni Jose ang maraming taon sa pagkakatali at pagkakulong sa buhay ng pagkaalipin. Kahit nang tila magkakaroon na siya ng kaluwagan mula sa panganib at sakit ng damdamin, dumating muli ang pagsubok na siya'y maparatangan ng mali ng isang krimen. Bumalik siya sa bilangguan at mas mabigat pa ang parusa. Maaaring matukso tayong isipin, kawawa naman si Jose, ngunit sa katotohanan siya ay nasa gitna mismo ng perpektong plano ng Diyos. Maaaring hindi niya nauunawaan kung bakit siya nasa pagkabihag, ngunit naniwala siyang mapagkakatiwalaan niya ang Diyos para sa kanyang buhay at hinaharap. Ang pagsubok ay naging matalim na kasangkapan sa buhay ni Jose. Ginamit ito ng Panginoon upang hubugin ang kanyang lingkod para sa paglilingkod. Napunta si Jose sa isang mahalagang posisyon ng pamumuno na sa huli ay nagligtas sa bansang Israel. Kung nakatakas siya sa bilangguan at nagtago, maaaring napalampas ng buong bansa ng Israel ang pagpapala ng Diyos. At kung wala ang pagsasanay na dulot ng matinding pagkabigo, maaaring naging palalo at umasa lamang siya sa sarili. Sa halip, ginamit ng Diyos ang buhay ng kabataang ito upang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Madalas itanong ng mga tao, ano ang pinakamabilis na paraan para malampasan ang panahon ng pagsubok? Maraming beses walang talagang mabilis na solusyon sa mga pagsubok na ating kinakaharap. Ngunit may isang tiyak na paraan upang makatawid sa mga kahirapan ng buhay. At yon ay sa pamagitan ng pagsunod at pagsuko ng makasariling damdamin at mga pagnanasa. Itinutulak tayo ng pagsubok na lumampas sa ating sariling kakayahan at doon natin matatagpuan ang Diyos na naghihintay upang yakapin tayo.
hinahamon tayo nitong manalangin na parang wala nang iba pang makakagawa nito. At sa panalangin, natatagpuan natin ang kanlungan mula sa mga bagyo ng buhay. Sa ilalim ng lilim ng presensya ng Diyos, natutuklasan natin ang isang pakiramdam ng katiyakan at pag-asa na akala natin ay nawala na. Kahit na tila madilim ang buhay sa damdamin at espiritu, siya ang magiging iyong liwanag. Makakaasa kang gagamitin ng Diyos ang mga pagsubok na iyong hinaharap upang hubugin ang iyong buhay, upang maipakita ang kanyang pag-ibig at pag-aaruga sa iba. Huwag mong kalilimutan na alam ng Diyos ang hinaharap. Nauunawaan niya ang pakinabang ng pagsubok at kung paano ito magagamit upang palakasin ang iyong pananampalataya, linisin ang iyong pag-asa at patatagin ang iyong puso sa isang lugar ng kasiyahan at pagtitiwala kung wala ang mga panahon ng pagsubok. Hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos na kasama mong naglalakad sa mga lambak ng buhay. Kaya ipasya mong panatilihin ang focus ng iyong puso kay Jesus. Huwag hayaang akitin ka ng mga negatibong salita ng iba na lumihis sa iyong landas. Manatiling malapit sa Panginoon sa debosyon at panalangin. Basahin ang kanyang salita. Gagabayan kanya sa pinakamalalaking pagsubok at saka mo mauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay sa isang malawak na lugar ng pagpapala.